Hindi naman lahat kayo nakaputi. Anyway, meron ba bang first time ako nakita? Wala naman. Pakitaas ng kamay, first time. Okay ka. Anyway, simulan na po natin para mas marami tayong mapag-usapan. Okay, ngayon, I'm sure lahat naman tayo kaya tayo nandito is we really want to become successful sa buhay. Tama po ba? Now, if we really want na maging successful sa life, this is the pinaka-common nagiging stakes ng karamihan. Kasi, if you want to become successful sa life, parang dito sa mundong to, nandito tayo sa laro. Anong title ng laro natin? It's called life. Now, if we are playing, the title, ang game is called life. The question is, how will you win the game? Parang ganito, paano ka mananalo sa isang bagay na hindi mo nga naiintindihan ng rules? Hindi mo nga alam kung bakit mo siya ginagawa. Lahat tayo namulat sa mundong to, gumising na lang tayo isang araw na naniwala tayo na kung anong pinasa sa ating paniniwala is yun na lang. But we don't even question. Dumating ba sa point na nagtanong kayo, kung mahirap yumaman, bakit maraming yumaman? Diba? Kung napakahirap maging mahirap, bakit ang dami rin naman mahirap? Diba? Kasi, kung i-analyze mo, nag-e-effort bang mayaman? Yes. Nag-e-effort bang mahirap? Yes. Imagine yun mga mayaman, pag may mga problema, naghahanap ng solusyon. That is effort. Ang mahirap, pag maraming problema, naghahanap ng rason. That is effort. Yung mayaman, minumotivate sarili nila, nagbabasa ng mga magagandang libro, mga magagandang learning para mag-upgrade yung learning nila. Ang mahihirap, nagbabasa ng mga balita, ng mga chismis, ng ano-ano, para ma-maintain din sila doon sa sitwasyon nila. Pareho yan nag-e-effort. Ang mahirap at madali, depende kung ano lang ang programming nyo. Di ba, sabi ko nga palagi, lagi ko itong nasasabi, ang mundo natin medyo weird. Kasi pansinin mo ang basketball. Ang basketball, weird siyang sports kasi ang dami-daming bola nag-aagawan sa isa. Di ba, imagine mo 10 kayo maglalaro, nag-aagawan kayo sa bola. Kung binigyan na ng tig-iisa, di siguro mas masaya kasi. Yung ring, pinaliit pa, hindi ko nilakihan na lang sana. Madali ka pang pumasok, di ba? Volleyball. Diba? Ang weirdong laro. Ayaw mo pala ng bola, naglaro ka pa. Diba? O sa'yo yan, hindi akin. Ba't hindi man lang natin siya kina-question? Diba? Hindi man lang natin siya kina-question kasi gumising na lang tayong isang araw sa mundong to. Andyan na yan eh. We don't even question things because we are trained not to question anything. We are trained na sumunod, ng sumunod, ng sumunod. Now, sisimulan po natin, simula pagkabata, hanggang paano kayo lumaki, hanggang paano kayo yumaman lahat. Yun ang pag-uusapan po nating araw na to. Namold po tayo. Simulang pinanganak tayo sa mundong to, nagsisimula pa lang po tayo sa loob ng tiyan ng nanay natin. Commonly, kung ano po ang ugali ng magulang, na-download na po yan sa atin. Kung ano po yung mga kinakain, na-download na po yan sa atin. Then habang lumabas tayo dito sa earth na to, ang pinaka-crucial is the 0 to 7 years old. Yun ang pinakamabilis po tayong matuto. Okay, kaya mapapansin mo ang bata. So, sa 0 to 7 years old, matitigas ulo. Huwag mong gawin yan, lalong ginagawa. Parang yung anak ko, one time, nasa airplane kami, nakaganon yung paa sa harapan ng upuan. Sabi ko, baby, huwag kang ganyan. Ginanon-ganon ko. Buti na lang yung nasa harapan lola, nakakaintindi sa bata. No, ganun kakulit ang mga bata. Huwag mong gawin, lalong ginagawa. Tapos pag hindi mo binigay yung ginagawa, hindi. Titigil. At matalino ang bata. Huwag mong isipin ang bata. Bata yung anak ko. Talagang napuno na ako. Sabi ko, kaya talagang iyak siya. Grabe yung iyak niya. Sabi, tigilan mo ko yan. Bilang, imagine mo yung shifting
sobrang grabe yung iyak. Tapos biglang ngumiting parang nakakaloko. Sabi ko, pambihirang bata ko, tigil-tigas. Minsan pa umiiyak, tawag ko din crocodile tears. Yung umiiyak na nagdadrama. Ramdam mo naman yung iyak na totoo sa iyak no. Mga ganun-ganun ay batukan kaya kita dyan. Now, we are program. Paano tayo nabuo ang mga paniniwala? Sa totoo lang, sa mundong to, wala naman talaga tama at mali. Nagkakaroon ng tama at mali, depende sa goals mo. Example, gusto mong pumayat. Kain ka ng kain. Mali yun. Tama? Oh. Gusto mo namang tumaba. Kain ka ng kain. Tama yun. Di ibig sabihin, hindi mali yung pagkain itself. Mali kung ano yung goal mo. Okay, kaya ganun din natin para mas maintindihan natin. Now, sino ang bumubuo ng pagkatao natin? Number one, napakalaking factor kung sino yung parents. Kaya nga pansinin mo, may mga iba na kung ikaw takot ka sa pera, masama ang tingin mo sa pera, malaking influence yung parents mo. Kasi nung ako dati, nung bata ako, naging sideline ko dati, trip-trip lang naman to. Pag wala kami magawa maghapon, kasi that time wala pa naman mga cellphone, ang gawain ng bata, lalabas ng bahay. Ngayon, ang naging hobby ko, kumukuha ako, namumulot ako ng mga bote, plastic, bakal, kung ano pwedeng mapulot sa kalsada. Pupulot ako nun, nilalagay ko sa sako, tapos ipapakilo ko. Na-impluensyahan ko yung mga kalaro ko. Ngayon, grupo kami, mga 5 kami may daladalang sako, nag-iikot-ikot kami sa subdivision. Nung pauwi na kami ng bahay, nakasalubong nung mga kaibigan ko yung magulang nila. Sabi nila, si mama. Takbuhan sila, iniwan yung mga sako. Sabi ko, ano kaya nangyari sa mga yun? Dinala ko yung sako, inuwi ko sa bahay. Halos magkatabi lang kaming bahay. Kaya naririnig ko habang nagsisisigaw yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, wala na kayong ginawang mabuti. Hindi man lang kayo nahiya. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay ko, kaopisina ko, pag nakita kayo, hindi ko na ba kayo pinapakain? Talagang galit na galit yung nanay. Grabe. Di habang ako nakikinig, ang pinakatumatak sa akin, huwag kayong lumabas 7 days. Grounded kayo. Wow. Solo ko yung sako. 7 days. Yung papa ko dumating. Sabi ko, papa, si ano ginapagalitan ng nanay niyo? Ano man nangyari? Sabi ko, namulot kami ng mga basura ng ganito. Nagalit. Si papa ko tawa ng tawa. Hindi solo mo yan lahat. Oo, akin ko lahat. Doon mo makikita yung upbringing. Anong masama sa namumulat? Hindi ka naman nagnanakaw. Nakatulong ka pa maging malinis yung kalsada. Uy, kita ka pa. Diba? Kaya lang, maraming ganon. Isa pa, nag-encounter ko, namamasada ako ng jeep. Yes po, kung di man po kayo maniniwala, 5 years po ako namasada ng jeep sa Bicol. Ngayon, ang ruling ko, pag kakilala kita, syempre hindi ka na magbabayad. Pati kasama mo sa jeep, kahit gaano kayo karami, hindi na kayo magbabayad kasi hindi naman ako nagbaboundary. Kumbaga, ang bayad ko lang gasolina. May sumakay sa akin. Ito yung school ko sa AMA sa Legazpi. Sa baba, meron doon ang electronic shop ng mga computer. Sumakay yung kakilala ko doon na empleyado. Sabi ko sa kanya, sige na po, huwag na kayo magbayad. Rinig ko kasi malapit lang naman distance. Habang nag-drive ako, sabi nung may libre ko, siniko niya yung katabi niya. Grabe nga, bilib na bilib niya ako dito sa driver na hindi man lang nahihiya sa ginagawa niya. Sa loob-loob ko, namamasada ako ng jeep ng 2 to 3 hours. Ang kinikita ko, 300, 500 average. 2 to 3 hours. Kasi hindi naman ako namamasada ng buong araw. Gusto ko lang pag madilim na para wala ng traffic, tapos hindi mainit. Tapos nagsa-sound trip lang naman ako noon. Kasi di ba, nung unang panahon, pag magsa-sound trip ka, pupunta ka sa bahay mo, haharap ka sa karaoke o sa radyo, magpi-play ka, tapos gaganon-ganon ka lang. Ganon ang sound trip dati. Sabi ko, sayang na ginagawa kasi doon lang ako nagsa-sound trip. Tapos uulitin mo, i-rewind mo na naman. Di ba, pag medyo walang rewinder, yung ballpen, tusok mo, ikot mo muna. Alam mo bakit ako natatawa? Kasi ang average kong kita, 2 to 500, 2 to 3 hours. Siya, ang sweldo niya minimum 125 pesos, 8 hours.
Tapos, opo, yan po yung rate dati ng sa Bicol. Huwag kang mag-alala, hindi naman to ganito kalayo sa ngayon eh. Di ba? Sa ngayon, mga 500 dito sa Metro Manila. Eh, magkano ng pagkain mo? Pamasahe dati dito, inabutan ko pa po 75 centavos pamasahe ng isang estudyante. O ngayon, magkano ng pamasahe? 9? 10? Yan na siya kasi tumataas na yung sweldo mo, tumataas din naman bilihin mo. Ngayon, balik tayo, imaginein mo to, college graduate pa yan ha. Ang lupit, di ba? Nag-aaral ka ng sangkaterbang pinag-aralan mo para ang sweldo mo, minimum. Sunod, nag-influence sa atin. Ito, isa pinakamalapit school. Ang daming sinabi sa atin na dapat ganito, dapat ganito. Ang daming pinag-aralan natin na pagka-graduate mo, 80 to 90% sa pinag-aralan mo, hindi mo naman gagamitin. History. Buhay ng may buhay, pinakialaman mo. Tapos, nagtataka ka, bakit mga chismosa tao? Diba, o kailan dumating si Magellan? 1521, tama ba? O, anong birthday ni Jose Rizal? Kailan namatay si Jose Rizal? Kailan pinanganak si Andres Bonifacio? Hindi mo ano-ano yung mga tao. Kailangan pagpapakialaman mga birthday nilang buhay nila. Diba? Sana pinamemorize na lang sa atin, ano ba ang pinakamalaking tubo? Di ba saan may pinakamurang kilong karne pag bibili ka? Makakakinabangan mo pa eh. Pareho naman, nagme-memorize ka rin lang naman. Eh, yung magagamit mo na. Ito pa, ni isa sa inyo, kailan nyo nagamit ang Pluto? Neptune, Jupiter. Anong planet ang may kasunod ng Earth? Pangatlo sa Earth, pinakamalaking planeta, pinakamaliit. O sige, sino sa inyo nagamit man lang yan simula ngayong araw na to? Diba? Wala! Eh, bakit mo naman pag-aaralan yan? Pinakamalala, isa pa. Algebra. Hindi na nag-move on sa buhay, dinamay pa tayo. Laging may hinahanap. Laging hinahanap yung ex niya. Bihira yan ah. Sa mga nagtatrabaho, ginamit nyo man lang ba yung A squared plus B squared equals C squared? Pythagorean theorem, sine, tangent, cotangent. Kailan mo nagamit yan? Okay sana kung naging engineer ka, naging chemist ka. Eh kung ordinaryo ka lang naman tao na nagtatrabaho, ang equation na aabutin mo lang naman, income minus expenses equals utang. English. Hanggang ngayon, nag-aaway-away tayo dito. There. Di ba ang dami-dami niyan? Eh, nagkakaintindihan naman tayo dito. Ang dami pa mga kung ano-ano pinag-correct. Eh ngayon, ito na. Oh, pinag-aralan pa natin yung mga tamang handwriting. Naalala niyo yung 3 linya? Na pag magsusulat ka, dapat eksakto-eksakto. Nagamit mo man lang yan ba sa keyboard mo ngayon? Sino mag-aakala na lahat tayo naka-cellphone na hindi mo nakakala? Ito, may autocorrect, may Google Translator. Di ba, ang dami ng mga, ano ang point ko? Sobrang dami natin ditong aral ka, elementary, high school, college. Ang daming subject mo memorize. Isang skill na pinakagumaling tayo, umuupo ka, nakatingin ka sa teacher mo, gumaganon-ganon ka. Pero nasa itak mo, anong oras kayo mag-uwi? Ang dami natin
nag-memorize, nagbayad ng sangkanterbang tuition fee yung magulang mo, pumapasok ka kahit hindi mo trip, kahit hindi mo naiintindi ng subject, pilit mo iniintindi. Pagka-graduate mo, congratulations, graduate ka na nun, tinapon mo yung cup mo pagbagsak. Welcome po, Macdo. Good morning po. Palipad ng burger. Ang dami mong pinag-memorize dito. Yun ang trabaho mo. Good morning po, good morning po, good evening po. Sige nga, isipin nga natin kung may sense ba talaga nangyayari sa mundo natin to. Or iniintindi na lang natin, hindi ito ang totoo kasi ginagawa ng lahat. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin ginagawa ng lahat. Yun ang tama. Kasi ang daming ginagawa noon na ngayon, wala nang kasenses. Alam nyo bang Yossi dati, ang sabi nila, maganda sa katawan. Way back noon, doktor pa mismo ang nagpo-promote na ang Yossi maganda sa katawan. Pero ano nang totoo? Ang daming nangyayari sa mundo natin, kung i-analyze mo on a logical thinking, matatawa ka na lang talaga. Kaya lang, hindi ka pwedeng ganun kasi nga tinuro dito, hindi ka pwedeng mag-isip. Ang trabaho mo sumunod. Makinig. Pag kinwestiyon mo ang authority, masama kang estudyante. Ano ang basis ng magandang, mabait na estudyante? Ang tahimik ng batang yan, hindi umiimik. Kahit mabait yan. Di mo kasalanan na ba kung madaldal ka? Diba? Bakit ang naging basis yung hindi? Yun pa nga minsan ang nagwawala ng papatay na lang hindi umiimik kasi naipon. Diba? School, anong sunod? Friends, families. Napakalaking factor din po nito. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya you need to be very careful na kung gusto mong yumaman, dapat ang kasama mo mga gusto din yumaman or mas mga mayayaman sa'yo. Hindi pwedeng gusto mong yumaman ang kasama mong mahihirap. Kasi iba po ang reaction ng isang taong pangmayaman at isang taong mahirap. Mangarap ka ng kotse. Gusto ko ng kotse, anong sasabihin sa'yo ng mga mayaman? Okay yan, maganda yan. Anong kotse ilalabas mo? O dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. I-encourage ka pa. Magkwento ka sa mga kaibigan mo mahihirap. Ay, naku, nabubuang ka ng hirap. Lahat yan may mindsetting. Anong mindsetting ng mahirap? Ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. Ang sarap-sarap pag-commute. Araw-araw mamimili ka lang ng sasakyan mo, ang dami mong driver. I-analyze mo, pag nagkaroon ka ng kotse, magdadrive ka pa, mahirapan ka pa, maghahanap ka pa ng parking, at tayo pang gagawin. Ito, mas maganda walang kotse. Merong iba, bakit ka mangangarap ng malaking bahay? Malungkot ang malaking bahay. Bakit mo kasi palulungkutin yung malaking bahay? Hindi kami mo masaya. Na-encounter na natatawa na lang ako pag nagpo-post ako sa mga TikTok videos, even sa mga YouTube na kung makapag-react, akala mo napakatalino na nakakatawa kasi ang tatanga. Kasi pasensya na po sa term talaga. Sabi ko, pambira naman mga taong ito. Nag-aral na pagkatagal-tagal tapos ganyan yung mag-isip. Di ba napakaraming gano'n na delikado daw ang buhay ng mayaman. Mas delikado po ang buhay ng mahirap. Nangungundak. Kasi naglalakad. Yung mayaman, may mga sariling kotse. Mas may maganda kang cellphone, iwan mo sa lugar ng mayayaman. Pagbalik mo andun, pumunta ka sa lugar ng mahirap, yung cellphone mo kahit tago-tago mo na nawawala. Sa totoo po, mas safe ang buhay ng mayayaman kaysa sa mahihirap. Lalo pag nakapunta ka sa mga lugar na pangmayaman, talagang ramdam mo na safe ka. Yun ang totoo. Kaya pag naglalakad ka, mabangga ka, solid, katawan mo agad. Kung may kotse ka, mabangga ka, kotse muna bago katawan mo. Kung mas maganda pa yung parang, hindi naman po sa nung dala-dala ko CB ko, yung nakabangga sa akin, Toyota Avanza. Siya na po nakabangga, siya pa yung Yupi. Kasi mas manipis po yung pagkakagawa ng hindi lahat ng Toyota, pero yung mga low-end na Toyota, manipis. Parang example, Mercedes-Benz. Ang Mercedes-Benz, talaga nakadesign siya kahit mabangga siya, hindi ka agad-agad Eto, bigyan ng example. Yung nag-Porsche ako one time, nagdadrive kami sa may Esitex. Ang takbo namin nasa 200 plus, mga 205, 210. Ngayon,
Habang ang bilis ng takbo namin, sabi ko dun sa kasama ko, parang plat tayo. Kasi naririnig ko tak, 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 tak. Sabi ko, parang plat tayo. Tinabi namin. Basag, putok na putok mismo yung gulong. Yung nagmamaneho po ako ng jeep, mahina nga lang yung hangin, kinakabig ka na pa ganun. Yung portion ng pumutok, wala lang. As in, akala mo hindi flat. Yun ang binabayaran kasi ang gulong ng Porsche naka-AI. Na example, napakabilis mo, umangat na yung isang gulong, maglalak na automatic siya. May sariling desisyon yung sasakyan na ilalak ka para hindi ka umikot. Yun ang binabayaran sa mamahal. Sabi ko, kung dala-dala natin mumurahin, kung gumanong-ganon na tayo nun. Imagine mo 200 plus yung takbo namin. Kaya hindi po totoo, masipo ang buhay kung mayayaman ka kaysa pag subukan mahirap ka, nasaksa ka. Okay, pagpunta mo ng hospital, magkakanbas ka pa ba? Ano po ang ano po, may tama po. Mahal po. Ayusin mo natin yung pag-iisip natin, napakasarap maging mayaman. Sunod, ano pa? Ito noon, wala kang choice eh. Kaya nga ang daming mga paniniwala noon na ngayon unting-unting nabubuksan kasi hindi na ang mode of information natin, hindi na lang galing sa TV. Ito din ang may kasalanan, kaya ang tingin natin sa mayayaman, Masama. masama. Kasi lahat na lang ng bida, mahirap. Diba? Kaya ikaw habang nanonood ka palagi, masarap pala maging mahirap kasi bida eh. Kaya sa paulit-ulit mo, namamayin program ka dito nang wala kang kamalay-malay. Kaya you need to be very careful kung pagpustahan tayo, pag mahilig kayo manood sa horror films, matatakutin ka. O pag mahilig ka magbasa ng mga pocketbook, mahilig ka manood ng mga soap opera, madrama ka. Malaking factor kung ano yung mga pinapanood mo, kung anong pagkatao mo. Yes, kung may mga matatakotin dito, subukan mo lang, huwag ka nang manood ng horror film, sigurado kung hindi ka na matatakot. Kasi iba yung mga mahihilig, mag-isa lang sa madilim, grabe din ka ba? May tumunog na malalim mo. Diba? Kaya isa yan sa pinakamalaking influence. Ito pa pong isa is religion. Inirerespeto kung ano man po ang religion nyo, pero ang point ko, malaki po ang factor kung ano po ang moral mo, values mo, it's because of kaya lang, magkakaiba ilang religion sa buong mundo, thousands. At lahat sila ang maliligtas. Isinong na lang sa kanila ang maliligtas kung lahat sila maliligtas. Diba? Now, ang point ko dito sa religion na to, you just need to analyze things. Kung talaga bang makakatulong sa inyo at magiging better person ka, then go. Pero kung dahil sa religion mo, sasabihin mo na ikaw na yung pinakamagaling at the rest pangit, medyo mali yung religion mo. Kasi lahat tayo nandito tayo sa mundo pa. Until now, kailan magkakaroon ng judgment day according sa, antang yan sa Catholic, pag dumating si Jesus Christ. Hindi, technically, wala pa nakakarating sa langit at impyerno kasi wala pa naman judgment day. Isa pang medyo naguguluhan ako, kung ito yung earth, kung bilog man, kung naniniwala kayo ng earth is bilog, at nandito ka, ang taas daw ang langit, anong taas mo? Ay ba, ang taas mo? Outer space, wala pa naman langit dyan. Kung ang impyerno nasa baba, kawawa naman mataymin mo isang country na ikot-ito mo ba yung isang impyerno? Diba? Hindi ko rin alam ang sagot dyan, pero naguguluhan na kung ano na ba talaga ang totoo at sa hindi. Kasi ang daming, anong tawag dyan, pag in-analyze mo, ang daming inconsistent. Pag pinag-aralan mo, kaya nasabi ko sa inyo, pag-aralan nyo lahat. Kasi puro TikTok, ginagawa mo na puro sayaw-sayaw na hindi naman kinababago ng buhay mo yan. Pag-aralan mo na ito para maintindihan mo. Alam niyo po ba na ang TikTok, dinisign siya, ang war dati, gera. Ang pagsasakop po noon ng isang country, bigyan kayo ng konting trivia. Ang gamit noon, ang pinakauna is war. Okay, gigirahin, kailan masyado magastos. Sumunod naging form of control. Ito. Paano tayo na-control ng Spaniards? Padala ng religion. Okay, now, maliban pa doon, ano pa yung mapagkocontrol ng countries? Spy, papautangin ka ng country para malulun ka sa utang at control ka na nila. Isa pa. Ngayon sa panahon ngayon, alam niyo po ba ang TikTok sa China? Saan galing ang TikTok? Ang TikTok sa China, ang pagpapaputok ng algorithm, control naman nila kung anong gusto nila.
Okay, ngayon, ang pinapaputok sa China, yung mga gumagawa ng, example, ng drone, nakaka-invento ng kung ano-ano, yung robot na nagsaserve, yan ang mga nag-trend. Sa Pilipinas, ano mga nag-trend? Tinago yung cellphone ng girlfriend, sumasayaw ng halos naghuhubad na. Hindi ko maintindihan talaga yung iba natutulog na nagla-live. May mga nanonood. Kasi ngayon ko lang sabi kasi sa akin ng wife ko, sabi ko, Piti, matagal daw may ganun sa Facebook, pati daw sa ano. Ngayon ko lang nakiklik, siguro mga 2 weeks ago, na-amaze talaga kung may kumakain. May mga nanonood, nagbibigay pa ng mga gift. Sabi ko, grabe naman, sabi ko mga taong ito, nakakaingit ang daming oras sa buhay nila para panoorin ng ibang tao habang kumakain, habang natutulog. Grabe, sabi, kakaingit naman sila. Now, ano ang point ko? Yun ang pinapaputok. Kaya ang goal kasi ng China is gawing bobo yung mga ibang countries na kalaban nila. Na nagiging way nila ang technology right now na ipapaboom lang nila kung ano mga trending. Kasi kung anong trending, gagayahin. Kasi lahat tayo sa human psychology gusto natin ng pansin. We are designed na we are longing ng attention. Kaya yung iba ginagawa lahat for the sake of attention. Okay? Ngayon, again, I'm not saying it's wrong. Ulitin ko, sabi ko nga kanina, walang mali at walang tama sa mundong to. Depende kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Okay? Ngayon, ano pa ba? Parents, school, friends, TV, religion. Actually, sobrang dami pa dito na, ay isa pa, games. Ako po, sobra po akong addict sa games mula elementary hanggang ngayon. Pero normal ang mga nilalaro kong games, yung may mga natututunan ako. Kaya mas gusto kong games yung mga RPG na matututo ka sa problem solving. Hindi ako mahilig siya masyadong yung mga walang ibang gawin. Nagsusuntukan ka lang, naglalaro. Hindi ako masyadong mahilig doon kasi wala akong natututunan eh. Pero yung napipiga yung utak ko mag-isip, ano dapat gawin, ano dapat ganito, mag-strategize yan. Gusto ko mga ganang klaseng games. Kasi anything na ginagawa ko, gusto ko connected for me to become a better person. Yun ang pinakagusto ko palaging formula sa life. Kasi sayang eh. Mag-i-spend ka na rin lang naman ng oras doon na sa mas productive ka kaysa sa bagay na wala ka naman matututunan. Okay, ngayon, since nakita nyo na may mga iba't ibang factors ito para maging kung sino ka, ang gaganda ng buhay natin is we could always unlearn. Kaya natin ma-unlearn lahat ng natututunan natin before. Kasi your life will never change if you're not going to change. In short, may dapat tayong gawing pagbago. Kung hindi nyo gusto kung ano ang buhay nyo ngayon, isa lang naman dapat nyo gawin, baguhin nyo. Kasi karamihan sa atin, gusto natin magbago, pero ayaw natin baguhin sarili natin. Parang example sa mga babae. Ang babae, madali mong mapansin kung totoong maganda o hindi. Sa mga lalaki, tip ko po sa inyo. Kasi delikado na ang filter sa panahon ngayon eh. Okay, ngayon, pag meron kayong kadate, hindi lang filter ha, pati makeup. Kasi parang masilya yung nilalagay sa mukha yung babae, di ba? Nagbabago na yung ilong, yung ano, lahat na kayang baguhin. Grabe, ang ganda na ng makeup. Ngayon, tip ko sa mga lalaki, pag meron kang babaeng crush na crush mo, gustong gusto mo, unang date nyo, yayain mo agad swimming. Okay? Kitang-kita mo agad. Sign na ang babae medyo hindi ganun kaganda pag isang angulo lang lagi pag nagpapapicture. Kung isa lang lagi yung mukha niya, kahit anong peso na natatawan, isa pa lang yan. Dahil yun na kasi pinakamaayos ng itsura. Pati yung katawan, kung puro mukha, medyo delikado yan. Medyo malaki-laki yan. Kaya puro mukha lang ang pinapakita. Okay, ayun. Kasi nasa mundo na tayo. Mas malala ngayon pag pumutok na pa ang metaverse. Kasi pwede ka na magkaroon ng sarili mong avatar. Ang metaverse, papasok mo tayo sa loob lahat ng computer. Parang ito, imagine mo lahat kayo nasa computer. Kayo nasa iba-ibang lugar. Yung iba sa inyo, nasa Hong Kong, nasa US, nasa ganito. Pero pag nagkita-kita tayo ngayon, magkakatabi tayo, mafe-feel mo na yung mga katabi mo. Yun ang tinatrabaho ngayon ng metaverse. Nag-uunahan sila kung sino at doon tayo din papunta.
Ang pinakamalapit lang doon kasi pwede kang maging babae, pwede kang maging robot, pwede kang maging alien, kahit anong gusto mong klaseng avatar na gagamitin mo pwede. At doon tayo papunta. Kaya sana maintindihan yung pagbabago ng mundo ngayon kasi honestly hindi po ito nakakatakot. Napakaganda na mangyaring changes sa mundo natin. Sa mga makakasabay, talagang jackpot ng sobra. Yun ang pinakamasasabi ko sa inyo. Ngayon, balik tayo dito. Ngayon, kailangan natin maintindihan ang utak natin, meron siyang tinatawag na conscious mind at meron siyang tinatawag na subconscious mind. Ngayon, para mas maintindihan nyo, ang subconscious, ito yung program mo na. Naging ugali mo na. Yan ang subconscious. Ang conscious mind, ito yung programmer. Ibig sabihin, ito yung pwede kang way para magbago. Okay, bigyan ka ng example para mas maintindihan nyo. Sa amin pong mga lalaki, minsan pag sobrang na po kaming lasing, nahihirapan namin maglakad. Pero pag pinag-drive mo kami ng kotse, nakadrive kami ng maayos, nakauwi kami ng maayos, nakapark kami ng maayos, at ang malupit yung kinabukasan, hindi namin alam kung paano kami umuwi. Program na gumagana doon. Babae, nung nagpo-program ka ng pag-makeup, siyempre, nasa harap ka ng salamin, nakatitig ka, dahan-dahan ka pa. Kahit dahan-dahan ka, nagkakamali-mali ka pa. Pero pag paulit-ulit mo na yung ginagawa, kaya mo nang mag-makeup habang naglalakad. Kumusta? Saan tayo pupunta? Kasi anything. Ibig sabihin, anything na ginagawa niyo pong effortless, nasa program niyo yun. Pwede kang mareklamo ka, masayahin kang tao, konting mangyari sa'yo, iyak ka na agad. Program mo kasi yan. Kaya you need to be aware kung kilala mo ba talaga kung sino ka. Yun ang magiging tanong ko doon. Kaya ngayon, kung ano man yung hindi mo gustong pag-uugali mo, matakpan dapat siya ng program na gusto mong gawin. Kaya dapat magiging conscious ka na. Example, konting mangyari sa'yo, iyak ka na agad. Ang tanong, may masusolusyonan ba sa pag-iyak mo? Ang formula ng troubleshooting natin, ganito nangyari. Meron kang problema. Ang common, pag may problema ka mangyari, in denial, iiyak ka, magdadrama ka, maninisi ka, yun mga gagawin mo. After that, anong sunod? After that, isusolve mo pa rin problema mo. Okay, yun ang long cut. Anong shortcut? Pag may problema ka, alamin mo anong solusyon, trabahuin mo, diretso na. Ngayon, ang reaction natin kadalasan, doon tayo sa long cut. Kaya dapat matuto kayo yung mga bagay. Tanong nyo sa sarili nyo, kailangan mo ba talaga itong gawin? Makakatulong pa ba talaga ito sa akin? Kung hindi na, then baguhin mo. Okay, ngayon, ang pagpo-program, it's repetition. Gawin nyo siya ng paulit-ulit. Pag ginagawa nyo siya, kasi pag nagko-count, parang ganito, para mas maintindihan nyo, ang programming mo pang mahirap. Ang hirap, parang since ito rin yung topic natin, ang programming mo pang mahirap kasi narinig ko dito. Sa Bible, ano sabi? Ang isa daw pong mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa bukas ng karayo. Yung kadalasan na interpretation doon is pangit maging mayaman. But actually, hindi talaga yon. Kung babasahin mo yung the whole scriptures mismo ng Bible na yun at yung story na yun, iba yung ibig sabihin nun. Ang pinupoint na yung story ni isa ni Jacob at ni Job, I think, na dapat trinay siya na i-give up niya yung kayamanan niya. Kasi sa sobrang dami niyang pera, wala na siyang ibang ginagawa, kundi puro na lang material. Na hindi na siya dumating sa point na i-develop yung spiritual world niya. Kaya sinabihan siya ng ganon. Iba yung naging interpretation na natin sa kasabihan na yun sa panahon ngayon. Kasi sabi ko nga, ang weird part, sabi nila, pangit maging, hindi importante, hindi importante pera, tama. Pero, ano ginawa sa religion? Humingi sila ng di ba pansin mo sa Catholic, ang pag-iikot ng pera, ilang beses sa pagsisimba? Ilan? Dati, alam niyo ilan? Isa lang. Nung nag-branch out, naging dalawa na pag-iikot. Diba? Pero sinasabi nila na hindi importante ang pera. But ang point ko is, ang pera itself, syempre importante po siya. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, kung ang gusto mo maging, kasi nakikita ko sa mga reaction ng mga mata nyo, may mga ibang nagre-react na, alam, grabe naman mga sinasabi niya. Kasi nga, yun ang programming mo. Kaya ganun ka mag-react kasi nagkakaroon ka ng tinatawag na resistance. Okay, ngayon, uulitin natin. Umattend kayo dito, dati hindi ka nangarap yumaman. Nagkaroon ka ng open mind. Okay, yan ang mga kansaw sa networking, open mind, open mind. Ngayon, na open mind ka, gusto mo nang yumaman.
Nung habang gusto mong yumaman, ito na ha, ito gusto ko yumaman, gusto ko yumaman, gusto ko yumaman, pipitik ito. Magsasabi yan, hindi ka bagay maging mayaman. May mga nakapalibot yan sa'yo. Hindi ka yayan, hindi ka yayan. Pati ikaw, pag nahirapan ka na, kasi ayaw natin yung word na hirap. Kaya once na, payaman, grabe, apply, gusto ko na pong yamaman. Yes, payaman ako, magkakakotsin ako. Lahat ng training, inatendan mo, nag-declare ka pa. Nung nahirapan ka ng konti, biglang sasabay ito. Sabi naman sa'yo, hindi mo yan kaya. Una-unahan lang yan. Hindi para sa'yo na una na sila. Ang dami na yan, iba-ibang magbobose sa'yo. Yan yung mga old programming mo. Ngayon, sino ang mananalo dyan? Kung sinang pinifeed mo. Kasi kung magiging hindi ka na naman control, ang mananalo lagi, subconscious. Kasi nakaprogram na siya, nandiyan na siya sa'yo. Yung pagyaman, nilalagay mo pa lang. Kaya yun ang reason bakit may mga tao. Kasi, tingnan nyo, sa pag-gym, common topic, pare, grabe, ang ganda ng buhat ko kahapon. Ang sakit ng katawan ko ngayon, grabe, ang sakit. Pero pag nag-gym, kaya nga di ba sabi nila sa gym, no pain? No gain. Kasi totoo naman, kailangan kang masaktan para mag-break yung mga sa katawan mo, para mag-form siya ng muscle, para lalo siyang lumaki. Kung sa pag-gym, kailangan mo break, kailangan mo masaktan para lumaki katawan mo. Bakit sa pagpapayaman, pag nasasaktan ka, namumroblema at nalulungkot ka? Hindi pa dapat, you need to be happy. Kasi ibig sabihin, pinapatibay mo ang sarili mo para pagdating ng oras, makakarating ka sa tandaan mo, walang tumibay na hindi nasaktan. Kaya masarap tumawa yung mga ibang tao na sobrang tumawa kasi grabe silang umiyak. Dapat maintindihan natin yung mga bagay na yon. Parang ganito, kung ikaw paulit-ulit kang naluloko, good news, sa susunod, magiging magaling ka na tumingin sa mga manluloko. Isang tingin na parang, ito rin sinabi sa akin kasi, ikaw lang ang mahal ko. Diba? Yung mga babae, pag una kang pinakilala sa magulang, pili mo, grabe, ito na to, pinakilala na ako sa magulang. Nung napapansin mo lahat na lang pinapakilala ko, ito na naman, nangyari na to sa akin. Di ba tumibay ka? Mali ba mangyari na nasaktan ka kung dahil dun sa sakit na yun, dun ka mas tumatag, at dahil sa tatag na yun, dun ka mas natuto? Hindi mali yung ganun ng mga bagay. But again, since we are trained na hindi dapat perfect, dapat masaya lahat. Kasi nanonood ka nito. Yung word na happily ever after, nangyayari lang naman yun pag tapos na yung pelikula. Diba? Panoorin mo yung part 2 noon, nagkagulo ulit. Ang point ko, kung gusto mo ng happily ever after, dapat the end na. Hindi ka pa naman patay. Habang nabubuhay ka sa mundong to, you will experience different kinds of emotion. And because of that different kinds of emotion, doon gumaganda buhay. Manonood ka ba ng pelikula lahat bida? O Avenger, bakit maganda? May Thanos. Imagine mo lahat sila masaya, lahat sila nagtutulungan. Anong papanoorin mo? Di ba kaya nagiging magandang isa kasi may different kinds of problem. Kaya nga mga babae, mas gusto ang bad boy kaysa sa good boy. Oo, kasi ang good boy, nabuboring ang babae pag tumagal. Pansinin mo lahat, tingnan mo yung mga chick na ang gaganda, natutuluyan kadalasan, hindi naman yung sobrang titino. Kasi walang challenge. Di lang, isip ba yung bad boy? Pag pinaiyakan, hindi ako yung bad boy. Pag niregaluhan ka, ang sweet! Diba, ito, mapapay na dati. Tapos ito, normal na yan. Yun yung point. Ito, example pa. Bakit kakain ka ng mangga, tapos paparesan mo ng alak? O, diba, Indian mango na pagkaasim-asim, isasawsaw sa bagong, isasawsaw sa asin. Pagkakain mo, may panibagong taste. Kaya ang buhay nyo, kung gusto nyo, baka hindi ka umaasenso sa life kasi puro madali lang pinagdadaanan mo. Bakit hindi mo subukan? Mapuyak, magutom, ma-stress. Ba't hindi subukan mga bagay na yun? Para lalo kang tumibay. Tandaan nyo, may ano din sa Bible, ask and you shall receive. Ibig sabihin, anything na hihingiin mo, Marireceive. kaya careful po sa mga babae.
Pag may mga partner po kayong lalaki, huwag niyong pagdudahan palagi. Kasi yun, saan ka pupunta? Manloloko ka naman? Lumanchichicks ka na naman? Mababae ka naman? Mambabae ka naman? Sa paulit-ulit na sinasabing may isang araw, mambababae talaga yan. Kasi may isang lalaki. Yun na rin ang naman iniisip sa akin. Diretsoy na natin to. Diba? Ang ruling sa mundo, ang sabihin mo lang palagi yung mga bagay na gusto mo mangyari sa'yo. Kasi habang sinasabi mo palagi, di ba? Kaya mo sa mga mahirap, ano sinasabi nila? Mahirap buhay, mahirap buhay, mahirap buhay, mahirap buhay. Ayun, nagkanda hirap-hirap talaga buhay. Kaya dapat kahit anong nangyayari sa inyo, maganda buhay nyo. Masarap buhay nyo. Kaya siya nangyari, kaya siya pinagdadaanan nyo kasi yan ang magiging kwento nyo para pag nasa success na kayo, ang sarap na simula po ngayon, yung mga ugali nyo, yung mga ginagawa nyo na hindi nakakatulong, i-reprogram nyo. Ang pagpatong ng reprogram, repetition. Gawin mo lang siya, paulit-ulit. Kaya di ba sabi, repetition is the mother of all knowledge. Doon naman tayo natututo eh. Yun ang talaga, wala naman totoong magaling. Yung naging magaling kasi lagi niya, eto tandaan nyo, lahat. Sa school, sinong matalino? Nag-aaral bago mag-aral. Habang nag-aaral. Pagkatapos mag-aral, pag uwian na, yayain maglaro. Pasensya na, mag-aaral pa ako. Sila yung matatalino. Tingnan mo yung mga bobo sa school. Hindi na nga nag-aaral bago mag-aral. Hindi na nga nag-aaral after mag-aral. During nag-aaral, hindi pa rin nag-aaral. But I'm not saying it's wrong. Kumbaga, maybe bobo siya sa gano'n na bagay, pero sa ibang bagay, kadalasan, baka din naman siya magaling. Kasi ang naging mood of talino lang natin is grades. Ang basis ng grades sa school is memorization. Yes. Ang daming form of intelligence. May IQ. Ano pa niyan? IQ, EQ. Di ba? BBQ. May DQ ba? Parang ice cream yun. May DQ. Okay. Basta apat ata yung kung tama pagkakaalala ko. Ang daming iba't ibang klaseng intelligence. Na ang naging, kaya nga marami pong gumagraduate, na after na yung graduate, dun sila sumisemplan. Kasi kung matalino sila ng sobra sa school, nagulat sila na anong formula ng school? Sundan ko ako para masundan ko. Kailangan mo munang mag-aral bago ka matuto. Yes. Sa life, You need kailangan mo munang matuto bago ka... Tama ba? Parang mali. Yung bigla akong naglaglag ha. Teka lang. Sa school, kailangan Matuto. ng lesson. Ano yan? Hindi, may saktong term doon eh. Yung in school, kailangan mo munang matuto bago yung lesson. Sa buhay, lesson muna bago ka matututo. Kaya, kung sino man sa inyo na ang dami niyong pagkakamali sa buhay, be proud. Magaling ka. Imagine mo hanggang ngayon andyan ka. Sa school. Tandaan nyo, ang school education system natin, ang purpose niya is to create skilled worker. Hindi yan to create thinking. Hindi. Yung mga nag-iisip na tao, hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-isip na mag-isip kasi baka talunin mo yung amo mo. I-trace nyo kung saan galing to. I'm challenging everyone. Sino ba ang author ng school education system natin? Para maintindihan nyo. Hindi ko po sinasabing pakinggan at sundin nyo lahat ng sinasabi ko. Ang gusto ko, matuto kayo mag-isip at matuto kayo mag-question. Kasi hindi tayo tinuruan mag-question. Sana ang tanong lagi ng parents natin sa akin, anak, ano yung pinakamagandang tanong mo sa teacher mo? Walang ganun eh, kasi dapat kuha ka sa eraser. O linis ka. Mapapansin mo ano mga tinuro sa atin, no? Don't get me wrong. You can never give what you don't have. Paano ka magtuturo? Maging successful ka. Eh yung teacher mo mismo, kapos-kapos sa kinikita.
Nung ako po college days ko, hindi ako ma-push ng mga professor ko na, Lim, mag-aral kang mabuti. Kasi lahat sila may utang sa akin. Nagpapa-5-6 po kasi ako nung elementary at nung high school. Nung pag-college ko, nung nalaman ng ibang professor ko nagpapautang ako, di pinapautang ko. Siyempre, kapit ko na yun pag pinautang ko. Kaya hindi nila motivate eh. Paano na ako i-motivate, sir? Yung utang mo, dami-dami nung sinasabi ko. Now, ang point ko gusto kong mas maintindihan po ninyo, kasi sa totoo lang madaling umaman. Ang naging ano lang dito, may question ako, bakit walang award yung bumagsak at nakapasa? Mas mahirap po pinagdaanan nila kasi yung lagi matalino. Ako naalala ko pag bagsak ako, kita ko bagsak, automatic crumple, tapon, baka makita ng magulang ko. Tapos yung nagkukwentuhan sobrang heartache kaya yun, yung tatawagin ng teacher o class, ito naka-perfect. Gayahin niyo to kasi magiging successful to sa life. Eh, paano mo ikaw yung bagsak? Anong pakiramdam mo? Grabe siya lang pala. Hindi. Diba, ang dami sanang award. In-awardan din sana yung bagsak tayo. Kasi ibig sabihin to, lumalaban eh. Sa mundo natin, hindi ka magiging magaling kung hindi ka nasaktan. Hindi ka magiging magaling kung hindi ka bumagsak ng paulit-ulit. Parang sa networking, ang mga top earner, mapapansin ko yung mga newbie pa pag umaaray pa sa rejection. Grabe, na-reject ako offline. Na-reject ako. Imagine mo kayo mga top earner kung topic namin yan. Na-reject ako. Siguro mga ano nangyari dito? Kasi normal po ang rejection. Yes! Mag-networking kayo o hindi, nare-reject ka. Diba lahat ba ng pinara mong taxi tumigil? Diba Jollibee na nga, yung Jollibee gaano sila ka-professional. Pumasok ka, nakiihi ka na, nag-thank you pa yung guard. Diba? That's professionalism. Guys, hindi mo kailangan i-convert lahat ng tao maging katulad mo. Ay, ang advice ko, maghanap ka lang ng taong katulad mo. Yung ayaw, you need to respect them. Ganun ang beauty ng life. Ang boring kung pare-pare tayo ng gusto. Kaya gumaganda ang mundo natin kasi magkakaiba tayo ng gusto. And yung, kahit nga kayo mag-asawa minsan, magkaiba naman yung kinakain nyo, hindi naman kayo nagalit sa isa't isa eh. Tama. Diba? Bakit spaghetti ka o bihon? Di ba dapat pareho tayo? Kaya you need to understand na normal po ang rejection. Hindi po lahat ng re-recruitin nyo sa sali. Hindi po lahat ng ipinipresentan nyo maiintindihan kayo. Hindi din po nila kasalanan yon. Kasi ang mundo natin, napakahiwaga. Maraming mundo sa loob ng mundong to. Example, may tatlong magkakaibang mundo pero puro sila tao. Number 1, normal lang mata. Ang mundo niya, maganda, makulay. Pangalawa, bulag. Ang mundo niya, madilim. Pangatlo, color blind. Ang mundo niya, grayish na black. Pag nagkwentuhan yung tatlo, magkakaiba ang mundo nila. Pero, tama lahat ng sinasabi nila. Idagdag mo pa yung duling. Ito ang mundo niya. Tingnan mo, may isang nag-trending na post si Dan kasi sinama ko siya sa LB, binili akong damit t-shirt na siguro mga 16,000 yun na LB. Ang reaction ng iba, grabe naman ngayon, napakagastos, napakaganyan. Sa mundo niya totoo, kasi kung kinikita lang naman niya, mag 10,000, 15,000 isang buwan, grabe naman talaga. Magkaiba naman kami kinikita. Yung kinikita kong gano'n, hindi pa nakaabot ng ilang oras, tapos sasabihin mo, magastos ako. Di ba yung pag-iipon ko ng mga gano'n na bagay, ganito kasi ako mag-ipon ako. Okay na, nakaipon ako. Yun ang pag-iipon ko. Yung iba kasi pag-iipon taon eh. Di ba, bibili ang damit, ipon tayo, mga antay tayo ng sale, mga 6 months. Di ba, magkaiba. US dito, malayo malapit. From here to LA, 12 hours. Paano naging malayo? Lumalayo siya kasi nag-ipon ka pa ng pamasahe. Yung pag-iipon ng matagal eh. Ipon tayo ng pamasahe mga 1 year. O di 1 year and 12 hours yung biyahe mo. I suggest, we just need to respect everyone. Kung yun ang paniniwala nila, totoo din yun. Alalahanin mo na lang yung 4 na magkakaibang mundo. Yun na lang eh.
May mundo ng mahihirap, may mundo ng average, may mundo ng sobrang yaman, may sobra pang yaman. Example, ang mahirap pag nag-shopping, window shopping. Dadaan, ganda nun ah. Gusto ko yun ah. Yun ang mundo ng walang pera. Puro window shopping. Ang mundo ng medyo may kaya, nag-shopping. Gusto ko yan. Bili, gusto ko yan. Ang mundo ng mas mayaman sa mayaman, may taga-shopping. Pagod na eh, nakakapagod na. Oh, yaya, alam mo na yung size ko. Bilhin mo to, bilhin mo to, bilhin mo to, bilhin mo to. Anong mundo ng pinakamayaman? Yung store ang pumupunta sa bahay mo. Dala-dala na yung mga gusto mong kulay, yung size mo, alam na nila, at nandun na. Yun ganun kasimple. Again, magkakaibang mundo yan sa iisang mundo. Pero parehas tama. Oh, isa pa, para mas makarelate na lang kayo, bus na lang, huwag na natin komplikaduhin. May ordinary bus, may aircon bus. O, di ba magkaibang mundo na nung dalawa? O, di ba yung aircon bus, at least medyo comfortable ka. Eh, yung hindi aircon, medyo magulo, maingay. Yun yung point na maraming mundo within ang mundo, kaya hindi nagkakaintindihan ng lahat kasi magkakaiba yung mundo nila. O, last. Parang na matapos dito. Coach, ano bang drawing ng coach? Okay, pasok mo. Ngayon, may tao dito. Ano sinasabi ni tao? May kotse sa harap ko, isa. Ano sinabi nito? Parang dalawa yung kotse mo. Anong sinasabi nasa taas? Ano ba naman kayo? Gugulo nyo, tatlo yung kotse. Magkakaiba po ang nakikita. Depende kung nasaan kang pwesto. Kaya, bago mo ipagpilitan na tama mundo mo, siguraduhin mo lang na nasa taas kang pwesto. Kasi, naging katulad niyo rin ako dati na, hindi, ganito, nung mas marami na ako na, actually, kung nalalaki na kayo sa kinikita ko, barya po to, sobrang tayo pang taong mas malaki pa po ang kinikita sa akin. And doon ko rin mas naiintindihan na, marami nagtatanong sa akin, anong sikreto ko, bakit even what I'm earning right now, hindi man lang ako naging, actually, mas medyo mayabang-yabang po ako ng konti ng first car. First car ko, Civic. Ay, grabe talaga. So, kumikita ko ng mga 100, 200,000 a month. Medyo mayabang ako nun. Feeling ko, pag binaril ako, sasampalin ko lang ng pera yung bala. Gaya. Even sa network yun, may first car. Mas mga mayayabang pa po yan kaysa sa amin. Kasi nandun yung excitement eh. Nandun yung gigil. Civic kotse ko, pag may nakita ko mga lumang kotse, mas maganda kotse ko, luma sila. Pag may nakita ko mas maganda sa kotse ko, matanda na may-ari niya. Walang tama. Dadaanan nyo rin naman po yan eh. Pero habang tumatagal, di ba may makarengyo, yan, ang yaman yan pero ang humble. Nagsawa na po kasi yan, baka ang tagal na niya na mayaman. Kaya parang wala na kailangan pang patunayan. Ganun lang din kasi. Pero dinadaanan, that is the stages of human nature. Kung mga being tao, talagang may stages tayong dadaanan. Ngayon, last, dito na ako matatapos po sa inyo. Ano yung buhay na gaantay sa inyo? Kung aabot kayo sa ganitong stage. Ako po, dati dumating ako sa point na pupunta ako ng Metro Manila, dala ko wallet. Kotse, wallet, wala akong dalang gamit. Kasi malaki yung aparador ko. Yung aparador ko, yung Robinson's Galleria. Pupunta lang ako doon, bibili ng lahat ng buong outfit from taas, baba, short, lahat, ay short, sapatos. Kinabukasan, bili ulit. Sumunod na araw, bili ulit. Pag punong-puno na yung gamit ko sa apartment, compartment ko, hanggang sa kotse, uwing Bicol, iwan lahat ng gamit, balik ulit Manila, bili na naman. Kung sasabi mo, ang gastos mo naman, dati hindi pa naman ganun katataas yung mga binibili ko eh. Magkano, siguro mga outfit ko, mga 10 per day. Magkano lang yun, that is just around 300,000 isang buwan. Mga way back 2007, 2008. Lahat ng klaseng gimingan, napuntahan ko dito. And syempre, being Bicolano, very taga Bicol po ako, nagsimula po ako, bumabiyahe ako from Manila to Bicol, ordinary bus. Ang ordinary bus po dati, St. Jude, ang tawag namin C-150 kasi yung pamasahe 150 pesos. Ang pinakamalupit dyan, wala kang bigote, pagdating mo sa Manila, mahibigote ka na. Mayroon ka pang... Pang mahirap eh. Okay, ngayon,
Hanggang nakapunta na po ako ng ibang bansa. First country pinuntahan ko, Hong Kong. Pag nakapunta po kayo ng Hong Kong at first time nyo po ini na ibang country na puntahan nyo, magiging human calculator po kayo. Tubig, 10 Hong Kong dollar, 100 na yan sa Pilipinas, mahal. Yung kahit uhaw na uhaw ka, hindi ka iinom. Kasi pambili mo na ng keychain yan eh. Pasalubong mo pa uwi, talagang grabe pipira pa noon. Pero sinumpa ko yun sa sarili ko. Sabi ko, ito yung magiging first and last na Hong Kong ko na nagtitipid ako. Gusto ko pag mapunta na ulit ng ibang bansa, hindi na po ako magtitipid. Hanggang nakarating ako ng Singapore, nakarating ako ng Dubai, nakarating ako ng dami, Amerika, Taiwan, France, Switzerland, UK, Italy, lahat po yun. Paulit-ulit. Aeroplano from economy. Sa pag naka-economy ka at nag-international flight ka, pag dumaan na yung pagkain at hindi ka naka-order o tulog ka, wala na. Oo. Pero pag business class ka, medyo iba. Kasi naka-champagne ka na, medyo maganda na yung upuan mo, mas mababait na yung mga FA. Kasi ang FA po, kung may mga FA man dito, iba yung treatment pag naka-economy ka sa business class eh. Nung nagbablog ako, naka-economy ako, no camera. Kabsuntok eh. Nung naka-business class ako, sabi niya, yeah, hello, good morning, Mr. Lee. Kasi memorize nila, kasi iilan lang naman po yung nasa business class. Siguro mga 20 kayong tao. May memorize na nila yung pangalan nyo, alam na nila kung saan ka uupo, kung sino ka. Ganun, iba. Hanggang nakasakay din pa first class. First class yung may cubicle na. Ito yung from Dubai kayo pupunta kaming, France. Yun, nakaupo ka rin talaga, may sarili kang parang kwarto. Yung malalaking eroplano yun, may inuman sa eroplano mismo, may bar. Medyo mga ganun na klaseng pamumuhay. Maraming beses na po ako nanood ng NBA. Nakita ko na si Kobe Bryant, si LeBron James, si Stephen Curry, Kevin Durant, Chris Angel, nakapanood na mismo ako ng show niya sa Las Vegas. Si Mayweather, nakasabay ko mismo siya mag-shopping sa Las Vegas. Sobrang dami. Na parang, kaya ako ito kwento sa inyo, kasi katulad nyo lang din ako dati. Nakaupo dyan, habang nakikinig at power ng power, pero nakikisabay yung power ng tiyan. Pumupulo na tiyan mo sa amin. Pero power. Tapos bababa ka dyan sa 7-Eleven, bibira ka ng itlog lang kainin, napakaraming tubig, balik ka na naman ulit. Doon ako nagsimula eh. Kaya huwag niyong i-down ng sarili niyo kung nasaan man kayo ngayon. Kung ano man ang pagsisimula niyo, kasi ganyan din naman kami nagsimula. Ito nga, yung 4th floor nga dito, naging liguan namin. Yung hallway ito, yung CR ng lalaki sa 4th floor dati, wala pang masyadong mga tenant dito. Doon kami naligo, doon kami natulog. Kasi ang training, sabi daw, dumating daw kami alas 5. Dumating kami 4. Yung training, alas 8 pa pala. Wala kami pang hotel. Diyan kami natulog. Tulog-tulog kami lahat. Laban lang. Tandaan nyo, parang basketball yan. Hindi naman bibilangin kung gaano karaming minutes mo sa practice eh. Ang makikita kung anong shoot mo sa laro. Sa Manila kayo. Hanggang magsisimula mo. Okay lang yan. Maniniwala ba kayo na imagine mo, dumating sa point, ako dati sa Bicol, ang pagkain ko, budget ko, 15 pesos. 6 pesos sa barbecue, 3 pa dati na ng rice, 3 rice. Alam mo yung kagat ng karne? Ito yung karne. Ito yung kagat. Tapos mga 3 subo ng kanin mabilis. Pero masabi lang may dumaan lang na karne sa bibig mo, okay na yung asama. Puro lang rice. Ganun po buhay ko. Kakain sa turo-turo, tita, dagdag naman ng laman, pahingin ng sabaw. Di ba? Yung sabaw, hindi ka ng laman para may dagdag na ulam lang. Pero siguro ang pinakamasasabi ko lang sa inyo, habang pinagdadaanan ko yung lahat, masaya lang kami. Hindi ko naalalang nagdadrama kami. Meron kaming one time na naalala ko, naka long sleeve. May dala-dala ka pang parang attache case. Yun ang uso sa networking dati, may mga attache case, tapos matutulis yung sapatos. Okay. Nag-uusap kami ng mga dakulay ko, alam mo pare, pupunta tayo sa ibang bansa, ganito, kumusta yung kotse mo? Ganun tayo usap. Ang malupit dyan,
Nag-uusap kayo tungkol sa kotse, ni isa sa amin wala pang kotse. Nag-uusap kayo pumunta ng iba-ibang bansa, hindi pa nga kami nakakasakay ng eroplano. At ang pinakamalog na dyan, kumakain kami sa turo-turo. Habang naka-long sleeve kami. Habang naka-gel kami. Habang may attache case kang talaga. Pero, pinag-usapan namin. Now, ang tanong ko, okay lang kasi sabi niyo, hindi ba parang siraulo ka rin yan? Okay na maging siraulo kung masaya ka naman? Kaysa normal ka, malungkot ka naman. Ako, inaamin ko, loko-loko kami. Siraulo kami. Kung siraulo kami, di siraulo na. Bakit? Kasi ang siraulo, may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Kami, may kinikita na hindi kinikita ng normal na tao. Kaya habang sinabi ko may mga baliw, di okay lang, at least masaya. Kaysa normal, gigising ka kahit inaanto ka pa. Tapos magmamadali kang kumain ng mga instant na pagkain kasi madali ka nang pumasok sa trabaho. Tapos maghabol ka ng bus habang dumadaan nasa EDSA ka, nagdaanan yung Ferrari, yung Lambo, yung Porsche, wala kang pakialam kasi hinahanap mo yung bus Pakubaw. Pagpasok mo ng trabaho, sawang-sawa ka na sa katrabaho. Puro ka rin. Ayan na naman yung mga katrabaho, kung mabwisit mga chismosa. Yung boss ko ito, utos na naman. Akala mo naman sa may-ari. Di ba reklamo ka ng reklamo? Tapos pagod ka na. Tapos aalis ka, uuwi ka na naman, babiyahe ka na naman. Yan ba ang normal na buhay? Kung yan ang normal, ayaw ko nang maging normal, ayaw ko maging mabuhay sa ganyan ng mundo. That is the reason why I don't even apply for a job. Kasi ang ibig sabihin ng job, journey of the broke. Job ang totoong scam. Nagtrabaho ka 40 years, pagkatapos mo, baon ka pa rin sa utang. Paano naging tama yun? Kung hindi ka nagtatrabaho, wala ka halos utang. Naalala mo nung nag-aaral ka? Ang aarting nyo nga nung nag-aaral, talaga Starbucks tayo, tara, milk tea tayo, tara, ganito tayo. O, nung nagkaroon ka ng trabaho, nung nagkaroon ka ng anak, huwag tayo dyan bumiling gatas, mahal. Mahal yung piso, dito tayo mas mura. Nung nag-aaral ka, college mo, hindi ka na nga nagbabaong pagkain eh. Eh bakit nung nagtrabaho ka, nung tumatagal ka, nagbabaon ka na? Tama ba talaga yung choice na ginagawa mo sa buhay mo? Nang tanong sa akin, paano na lang kung lahat na lang magtatrabaho? Ay, pwede ba lahat mag-networking? Sino pa magtatrabaho? Wala akong pakialam sa mga hindi mag-networking. Gusto magtrabaho kayo. Ang pinupukusan namin, yung mga taong gusto magbago. Tandaan nyo, sabi ko kanina, hindi lahat ng tao pare-pareho ng gusto. Kailangan magkaroon ng mahirap para makita may mayaman. Kasi kung lahat na lang mayaman, sino pa utusan mo? Hindi ba? Kaya mamimili ka, ano bang gusto mo? Taga-utos o inuutusan? Yun ang desisyon na pagpipilian. Kung ano man ang gusto nyo, okay lang. Again, we will respect it. Nasa sa inyo yan. Basta importante sa amin. Gusto namin magbago buhay namin. At eto, nakakatulong kami sa mas maraming tao. Natutong magising na, baguhin naman natin ang script. Pinanganak, mag-aaral, pagkatapos mag-aaral, magtatrabaho, pagkatapos magtrabaho, magpapamilya, pagkapamilya, magkakaanak, pagkatapos tatanda, tapos pagkatanda, mamamatay. Yun na lang ba talaga? Ayaw nyo man lang ba pinanganak? Lumaki, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng mga sasakyan, nakapunta ng iba't ibang bansa, nakaranas pa paano pumunta sa Disneyland sa Hong Kong, nakakain ng street food sa Singapore, nakakain ng mga Indian food sa Dubai, nag-wine ka sa France, gumigimi ka sa Las Vegas, nakikita mo yung mga nakikita mo sa... Umakyat ka sa pinakamataas na bundok sa Switzerland na Titlis. Guys, choose your script. Ikaw gumagawa ng buhay mo, tandaan mo. Sabi sa akin ng iba, Aplen, ayoko naman mag-nurse. Oy, teka lang. Sino nag-decision maging nurse? Kasi mama siya nag-enroll. Sino pumasok? Ako.
Sino nag-aaral? Ako. Sino nag-take ng exam? Ako. Sino nagpasa sa'yo ng exam ka-aaral mo? Ako. Paano masasabing desisyon ng magulang mo? Babae, naloko ka ng boyfriend mo. Kasi, bakit kasi paulit-ulit naloloko? Kasalanan mo yan. Bakit hindi mo hiwalayan? Hindi na pala kayo masaya. Lagi ka na palang niloloko, lagi ka nang sinasaktan. Ba't hindi mo pa hiwalayan? Diba? Yung unang beses kang maloko, hindi mo yung desisyon. Yung paulit-ulit kang maloko, ginusto mo na yan. Ganun din sa buhay natin. Kung hanggang ngayon mahirap ka, kasalanan mo na yan. Kasalanan ng presidente. Ang dami ng presidenteng dumaan sa buhay mo. Kasalanan ba talaga nila yan? Diba? Bago ka manisi ng ibang tao, tandaan mo, ikaw ang may desisyon araw-araw kung anong nangyayari man sa'yo. Ang problema sa tao, pag maganda nangyayari sa'yo, ako. Pag pangit nangyayari sa'yo, sila. Hindi ba pwedeng pareho na lang? May mga iba, may sakit. May mga arthritis. Ginusto na ito nung nasa taas. Teka lang. Sino bang kumakain ng mga cholesterol? Sino bang araw-araw na desisyon na yan ang kainin? O ngayon na may sakit ka siya, may kasalanan. Di ba napaka-unfair? Tayo mismo, tamad tayo. Gaano tayo katamad? Yung, Lord, sana bukas gumising ako maaga kasi may lakad ako napaka-importante. Kung nakakapagsalita lang yung nasa taas, may alarm clock na po. May mga tao kang kasama sa bahay, yun na lang bilinan mo. Ang dami nang ginagawa nung nasa taas. Pagising mo ng maaga, sa kanya mo pa ipapasa? Kaya sana tingnan nyo rin dasal nyo minsan. Ako, ang lagi ng isang ginagawa, lumalabas ako sa sarili ko. Try na lumabas ka, tingnan mo nangyayari sa mundo, matatawa ka talaga sa mga tao. Maraming ibang gustong-gustong yumaman, wala namang ginagawang pagbabago sa buhay nila. Diba? Parang iba, yung sabi ko nga sa picture, maanggulo lagi kasi ayaw makitang mataba. Ba't hindi ka na mag-exercise para hindi ka na umanggulo? Para sa kahit saan na picture, okay ka na. Ikaw is laging ganun-ganun. Panipsin mo na. Our choice in life, pwede ba tayo maging masaya everyday? Because smiling is our choice. Pwede ka maging masaya kahit wala kang pera. Bigyan kayo ng mga choice dito na po ako magtatapos. You should learn the perspective na pag lagi ka maging positive sa life. Babae ka, naloko ka. Iniwan ka nung nanloko sa'yo. Huwag kang umiyak. Masalamat ka. Kasi, nabawasan ka ng isang nanloloko sa buhay mo. May nabawas nga. Anong gusto mo? Andyan pa rin yan? Diba? May kotse ka nagasgasan. Masalamat ka. Nire-remind ka lang na may kotse ka. Yung mga hindi nagagasgasan, walang kotse yan. Walang may kotse po na hindi nagasgasan. Lahat po ng may kotse, may normal po ang nagagasgasan. May mga kaibigan ka, maraming may utang sa'yo, itiway mo na yung lahat. Huwag mo nang singilin kasi lugi ka. Hindi ka na nga binabayaran, nai-stress ka pa araw-araw. I-let go mo yan, maniwala ka na we are living in an abundance world. Ano man ang nawala sa'yo, ibabalik ka na. Kung nag-networking ka, may mga kaibigan kang nawala, pasalamat ka. Nag-give space na nga sila. Sabi nila, hindi mo kami makakasama dyan, aalis na kami. Kasi papalit dyan yung mga bago na deserve na makasama. Again, bumabalik tayo sa sinasabi ko palagi na if you want to change, you need to change. Magbabago ka ng halos. Ito, medyo mahirap-hirap na itong baguhin. Andyan na yan. Okay. Ito mga to, yan. Pwede mong baguhin. At alam niyo po ba, kung anong pinakaayon yung ugali ng parents mo, yun ang pinaka-greatest lesson na kailangan matutunan at yan ang magpapropel sa'yo sa sunod-sunod na level up.
Kaya alalahan, katulad ako, I just give you example. Ang pinakaayaw kong ugali dati ng papa ko, ang higpit sa akin. Ultimo pera, pag nagbibilang ako, gusto niya laging mukha para pareho. At si papa nakikita lahat, napakagrabe ang monitor ng papa, o bakit hindi na naman na-off yung ilaw? O bakit ganito. Naiinis ako nun sa kanya. Sige, ba't naman ganito kahigpit si papa, ganyan. And ngayon, naiintindihan ko, nagagamit ko ng sobra yung higpit niya sa pagmumonitor, nagagamit ko sa pag-handle ng team ngayon. Kaya ang bilis ko mag-organize mga team, magpalaki, even sa Bicol, sa Technocrat. Kasi nakikita ko sa isang taon namin, lagpas 300 na ang full-time hubbers namin in a span of 1 year. Nasa 30 hubs na po kami, monitor ko po yan lahat. Nakikita ko mga nangyayari, anong magkano kinikita nila, sino ang nag-negative ang income, sino ang malaki ang income. Nakikita ko po yun lahat dahil dito. May lesson tinuturo ang parents mo, bakit sila ang parents mo. And if you're going to learn from it, yun ang pinaka-greatest daw na lesson sa life natin. Once na yung pinaka-nasaktan ka, naging pinaka-nagpapasalamat ka, yun ang pinaka-level up. Isa na, lesson ka. Naging question ko, bakit kailangan namin bumagsak? Bakit kailangan maghiwalay ng parents ko? Sabi ko, grabe naman, dami-dami maghiwalay, bakit sila pa? Bakit araw-araw nag-aaway parents ko? Bakit lahat ng properties namin nawala, isa na lang natitira? Bakit dumating sa point na ang baon ko simula elementary hanggang college, 500 pesos, hindi na nagbago? Bakit pag humingi ako ng pera sa papa ko, papa, lalabas po ako, o di lumabas ka? Sabi ko, papa, pero ako, nakita mo ako lumabas? Hindi. O kaya, hindi ako lumalabas, wala akong pera. Kung wala akong pera, huwag ka lumabas. Yun na lang yung script niya. Kaya pag hingi ako ng pera, ang sasabihin, pera. O bakit? Nakita mo lumabas? Hindi po. Wala akong pera eh. May pera ka? Wala po. O di huwag ka lumabas. Kaya sa visit ko, elementary pa lang, namumulot na akong bote dyaryo para may pera ko. Kaya lang mag-computer, gusto ko mag-computer yung hulog-hulog ng peso, 2, 3. Hindi ako binibigyan eh. Kaya ang ginawa ko, naglilinis ako ng bote sa kapitbahay namin. Kapitbahay namin may mga mertail, mga gamot na bote-bote. Ang bayad sa akin, 5 cents isang bote. Sa isang oras, kikita ko 5 piso na naguhugas ka isang oras ng mga pagkarami-raming gamot na maliliit. Yung 5 pesos ko, yung tonto, makakabili ako isang ice candy. Makakabili ako ng mamon na 2 pesos. May dos ako na sobrang pwede na ako sa computer shop yung hulog-hulog na piso. Sold na ako na, nagsaya ko na lang. Iba pa yung bote, jarring. Kaya nung high school ako, may dream akong PlayStation, nagpapabila ako sa magulang ko. Anong sagot? May pera ba ako? Wala. Bakit gusto mo yun? Lang yan, nabuhay kami walang PlayStation, mabubuhay ka rin na walang PlayStation. Ingit ako alam mo ba, gaano ako ka sa attraction? Pumupunta ako sa PlayStation Store sa mall. Patry nga po ng mga laro. Kasi pwede ka mag-try ng mga 5 to 15 minutes. Pero wala akong PlayStation. Kunwari lang nabibili ako para makalaro lang ako. And doon lalong tumitibay dibdib ko. Doon ako lalong nangigigil kasi nararanasan ko yung gusto kong marating. Kung gusto mong yumaman, pumunta ka sa lugar ng mayayaman kahit nakakaba. Oo, nakakaba, nakakatakot, ituloy mo lang. Kasi di ba may energy yan? Pag alam mo pang mamahalin, parang hirap pumasok Hindi mo sa papasok ka na, huwag tayo dyan, wala tayong pambili. Ako dati, makulit ako Kasi, gaano ang kulit? Naalala ko, sabi ni Papa, bawal kang lumabas sa subdivision. Okay, dito, binigyan ako ng linya kung saan. Yung bahay ni ganito, hanggang doon ka lang, hindi ka pwedeng lumagpas. Pupunta. Ito yung linya. Di ba? Kita mo, may nangyari pa. Ngayon, habang tumatagal, wala naman nangyari sa akin. Hanggang nasanay. Sabihin nila, huwag kang lumabas, ang layo ko, nakakarating ako sa sentro ng dagat, kung saan ako nakakarating, ikot-ikot, lakad-lakad. And ganun din. Ano yan lumalabas ka sa comfort zone. Yung mga tindahan na mamahali, nakakatakot talagang pumasok. Kaya lang, pasok. Sabi ko, bahala na naman yan. Hindi naman ako magdanakaw dito. Kung nagdanakaw dito, grabe, sarap. Ang lugar ng mayayaman, mabango. Malamig. Yung mga itsura ng tao, talagang gaganda. Sabi ko, itong mundo gusto ko. Ayun ko yung mga, no
offense po sa mahihirap, pero kung ako naman, I have lots of friends, pero mas gusto ko yung mundo ng mayaman kasi mas komportable. Hindi magulo, tahimik, konti tao. Sa lugar ng mahirap, magulo, di ba? Naranasan ko dito sa EDSA. Yung noon na lang dati, sasakay kang ordinary bus. Tagal mo na nakaantay. Pasakay, padating pa lang yung bus, yung iba sumasakay na sa pinto. Nakaharang, papaunahin yung mga kaibigan nila. Di ako tatalon ako sa bintana. Tsaka yung bintana ako dumadaan. Para sa survival of the fittest na mahihirap na lugar eh. Kung mahina ka sa diskarte, wala, alam mo na, lalo pa dito sa Manila. Kung may mga taga-probinsya ba dito? Nung sa probinsya, kapag sasakay ka ng jeep, pag may hindi, sige, una ka na. Di ba ganyan kayo? Yes. Nung tumagal ka sa Manila, pakialam ko dyan, una na ako. Pero wala nang lalaki babae, bahala kayo dyan. Diba? Nag-iiba yung tapang mo pag nasa ibang lugar ka. Now, balik tayo sa pagkabata ko. Yun ang naging training ground ko. Yung pinaka-akala ko ayaw ko. Yung pinaka nagagalit ako, bakit kailangan maghiwalay parents ko, bakit hindi nila binibigay yung gusto ko. Yung best friend ko nung high school, best friend, bili tayong shoes. Sabi ko, sige, anong shoes yun? Para-pareho tayo, bili tayo ng Puma. Mga yung pauso noon. Magkano yung Puma? 1,000. Gumuho mundo. Project lang sa akin, 200 pesos, 300, Bruce B. Ang inabutan niyo yun. Yung mga ilang buwan lang na gamitin mo, punit na, yun. Pero dahil na nag-deprive ako, doon ako natutong magsumika. Doon ako nanggigil. Kaya yung mga ikot, yung gutom, puya, wala akong pakialam yan kasi gusto ko pangarap ko. Pinagtibay ako ng naging parents ko na hindi sa akin ibigay yung lahat ng gusto ko. Kaya etong yun. Alam mo, sabi ko, buti yan. Buti na lang hindi nila binigay. Kasi kung binigay nila lahat, ba't pa ako magsusumikaw? Kaya, tip ko po sa inyo kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon. Mas mahirap, mas malupit ka. Kaya ayan ang binibigay sa iyo kasi may kilala ka. Diba? Ang Panginoon natin, perfect. Di kung perfect siya, di lahat ng nangyayari sa atin, tama. It is time to happen for you to be strong, for you to have a better life pagdating ng oras. Ang gusto ko na ito sabihin sa pagtatapos ko sa inyo, tandaan nyo. Uy, so. Ngayon, tandaan nyo, ang gusto ko lang sabihin sa inyo guys, we are just like you before. We are just a fan of the networking industry. I started, wala akong kaalam-alam sa networking way back 2000. Wala akong kakilala, wala akong alam, walang naniniwala sa akin. Ultimong pinakakaibigan ko, pinagtatawanan ako. Ultimong papa ko, sabi sa akin, pumunta ka na ng Switzerland, magtrabaho ka na lang doon, sayang ng course mo kung hindi ka naman mag-computer engineer. But I don't listen to anyone. I always listen to myself. Kasi mas kilala ng sarili ko ako kaysa sa kilala ako nung kung sino mang ibang tao. Walang ibang makakaalam ng totoong happiness ko kung hindi sarili ko, hindi ibang tao. Kaya, I really don't care sa sabihin ng ibang tao. And right now, isa lang masabi nila, buti na lang. Kasi right now, papa ko allowance sa isang buwan, nasa 100,000 allowance pa lang ng papa ko. Iba pa yung mga ginagastos ko sa bahay. And lahat ng nakapalibot, ang dami kong natulungan, ang daming buhay na ganito. Kaya para sa akin, isa lang gusto kong wag na wag yung makalimutan. Tandaan nyo, magaling kayo. Kung ano ba nang sabihin sa inyo ng ibang tao, mahina ka, hindi mo yan kaya, take it from me. Ako mismo nagtitiwala sa inyo. Kaya nyo marating kung ano man ang gusto nyong gawin sa buhay nyo. At isa lang, dapat dumating ang time na mag-meeting ulit tayo dito, magkakasama ulit tayo. Hindi na dito sa Ortigas, kundi nasa iba't ibang bansa na.